Okay mga boss, welcome back at may gagawin tayong amplifier. Ang tatak nga ay LX Pro. Ang problema nito, may display naman, kaya lang ayaw daw mag switch yung relay. So nung tiningnan ko, ito yung nakita ko sa loob. Ito yung laman niya mga boss. Tapos nung lumapit pa ako, yan, tumambad yung problema niya. Kaya tinawagan ko agad yung may-ari, kinausap at inestimate kung magkano nga abutin. Nung naikwento ko sa kanya na puro kalawang na yung pyesa ng amplifier niya, hindi sila makapaniwala. Bakit kamo? Kahit ako nagulat din sa sinabi ng customer. Itong amplifier na to ay binili niya pagkatapos ng eleksyon. Kailan ba yung eleksyon mga boss? May 12. Pagkatapos ng eleksyon, ibig sabihin kung kukwintahin natin September na ngayon, mag-aapat na buwan pa lang. Kaya hindi siya makapaniwala nung binabanggit ko sa telepono na puro kalawang na yung amplifier niya. Kaya kinabukasan bumalik siya dito sa shop at pinakita ko sa kanya, at doon sabi niya, oo nga no. Sabi ko, kuya, kung kinalas ko na agad yan o kung nirepair ko na agad yan na hindi ko sinabi sa iyo, balamang nung hindi ka maniniwala na dito sa amplifier mo itong mga kalawang na pyesa. Pero dahil nakita niya ng actual, gumamit pa siya ng salamin o reading glass, ayun. Ang problema nito ay ayaw mag-switch yung relay mga boss. Simple, yun yung dahilan yan. So ano pang gagawin natin dyan? At medyo tight sa budget yung customer, hanggat maaari sana walang nadamay na power transistor dyan. So kalasin ko na to para mapalitan na yung dapat palitan dyan mga boss. Nakalas na natin mga boss. Ito yung mga papalitan natin dito hanggang dito, pati mga transistor, pati ata dito, double check natin yan. Ayan po. So dito sa ilalim nagsimula na rin yung corrosion. Ayan o, ayan, nagsisimula na yung corrosion. Tapos dito, ayan o, may signs na rin. Kaya kailangan maagapan natin yung mga ganyan. Yan, pag hindi naagapan yan, sakit ng ulo yan balang araw. So yun lang mga boss, at sisimulan ko na munang kalasin lahat dito ng mga pyesa para matapos natin na maaga. Mga boss, tapos na dito mga kalawang. Ayun yung pinalitan natin. Hindi na natin nagawa ng video yan pa isa-isa para maiksi yung video natin, para mas ma-enjoy nyo yung panonood ng vlog natin. So nagpalit tayo dyan ng mga kinalawang na pyesa dito hanggang dito. Lahat ng transistor pinalitan ko na kasi may kalawang na rin yung pinakapaa niya para sigurado. Pero hindi tayo nagtatapos dyan. Medyo tuyo yung lalamunan ko. So dito nasilip ko sa ilalim, may mga napansin akong kalawang, kaya kailangan nating kalasin to. Tapos check upin natin yung mga pyesa doon. At huhugasan din pala natin to kasi may mga residue ng kalawang para mawala. Tapos lalagyan natin ng electrical varnish dito sa likod at sa kasano para ma-sure natin. So dito talagang mabilis kalawangin kasi dito dumadaan yung alikabok. Yun ang gagawin natin dyan. Mga boss, nabuksan na natin yung loob ng may heatsink. So ayan nga, may mga kinalawang na pyesa dito. Lapit natin. Ewan ko lang ba't kasi ang pangit ng anggulo nitong ilaw ko, ba't hindi ba't hindi maganda yung, hindi ko lang alam kung dyan sa video malinaw. Sinusubukan naman natin. Ayan, kinalawang na. Ayan, ayun pa. Ayan. So may mga papalitan pa tayong pyesa dito, tapos yung mga transistor. So kailangan siguro linisan muna natin to, hugasan talaga natin para mawala yung kalawang. Tanggalin ko lang tong relay para malinis natin kasi dito mukhang pati dito kinalawang din, no? Yan, para malinis na lang din mga boss. Okay mga boss, kung mapapansin nyo, malinis na yung board. Nahugasan na natin yan. Tingnan, malinis na dito, maayos na tingnan. Wala na yung alikabok, wala na yung dumi. Magpapalit na tayo ng mga tinamaan ng kalawang katulad nito. Tapos dito, ayan, yan, malinis na. Mas madali na makita kung alin yung kinalawang at saka hindi. So palitan ko muna itong mga kinalawang dyan. Tapos dito, double check ko na lang din yung iba kung may mga kinalawang pa.
Tapos papalitan ko na lang din. Okay, hindi halata na may pinalitan mga boss, no? Maliban lang sa jumper, ayun. So dito, ito lang naman napalitan dyan, resistor. Chinik ko itong mga transistor, okay naman. Ito lang yun, yan. So gagawin natin dyan, lalagyan natin electrical varnish kasi prone sa kalawang yan. Yung mga ewan ko ba, ganito mga pyesa ngayon eh. Minsan kawawa yung mga tik kapag ano eh. Katulad nitong ginagawa natin. Shock talaga ako na 4 na buwan pa lang pala. So ang suspicion namin ng may-ari, matagal na to, kumbaga stock na to na amplifier doon na nabili niya. Kaya nga tinanong ko siya kung bakit ito napili. Sabi niya nagustuhan daw niya yung muka. Nagandaan daw siya sa design ng muka kaya binili niya. Sa bagay, hindi naman niya alam na ganito na pala sitwasyon. Kumbaga sa nanghihinaya nga yung may-ari. Sabi niya sana hindi mapalaki yung gastos niya dito. Sabi ko gawa natin ng paraan yan. Hindi naman siguro kasi yung mga power transistor pala i-check pa natin para sigurado, pero wala naman akong dyan. Nilinis na rin pala natin to mga boss, kahit pa paano medyo malinis na. Ayan, check upin ko na lang yan tapos kakabitan natin, pero lagyan ko muna to dito ng electrical varnish tapos testing tayo. Ayan mga boss, binuhusan na natin ng electrical varnish hanggang doon. Mamaya pag natuyo na yan, ikakabit na natin yung heatsink. Andito pala yung heatsink. Ininit na natin. Yan. So pag natuyo na yan, saka natin ikakabit kasi tumutulo pa eh. Hayaan natin yan. Pati yung ilalim, yung solder side, lalagyan din natin ng electrical varnish. Tapos testing tayo mamaya. Okay, mga boss, ayan na. Naikabit na natin pala. May mga tumulo ng varnish. So napatuyo na natin. So power on na natin to. Ayan, volume. Nakasigaw, mic, volume. Ayun, naka FM. So subukan nating volume. Nilagyan ko na pala ng speaker. Ayan. Baka makapiright tayo. Ano ba pag sa barko? Hindi ko po alam, Lady Gracia. Ayun yung mga kailangan mo alamin. Kasi para alam mo kung ano. Noong 2018 pa lang, inalam ko. So okay na siya mga boss. Baka makapiright tayo. Mahirap na kasi naka FM. So ayos na siya. Yung problema niya, bago-bago kinalawang.